May papakita ko sa inyong video. Ha? Oh, may papakita ko sa inyong video mga bossing kung papaano sinolusyonan ni Pastor Apollo Kibuloy yung pagbabaha diyan sa Davao, di ba? Kinwento ko yan sa inyo kanina eh. Kinwento ko yan sa inyo kanina, yung patungkol dito sa Tamayong. O, yung Tamayong na yan, mga bossing, bundok yan. Paanan yan ng Mount Apo. Malayo na yan sa Davao, sa mismong central ng Davao City. Ang layo niyan. Para makarating ka rito sa paanan ng bundok na ito, malayo ang lalakbayin mo. O, yung Tamayong na yan, mga bossing, mahaba yan, ilang kilometro yan. Dati walang kalsada dyan. Walang kalsada, si pastor diyan man siya nakatira. Diyan man siya nagsimula. Yung kanyang mga revelasyon, diyan niya yan nakuha. Matagal siyang tumira diyan sa bundok. 1 taon siya sa Kitbog, 5 taon siya dito. Hindi siya bumaba, 5 taon siya na nandiyan. Yung 5 taon niya na yan, mga bossing, yung lugar daw na yan, farmland yan. Taniman ng saging. Yung lupa daw diyan, ay salamat may nakaalala. Mayroong bagong mapupunta sa langit, si Marie. Marie, go ahead do. Diyan sa Canada, mabuhay ka. Kala ko nakalimutan nyo na ako eh. Masyado kayong natutuwa sa kwento ko ah. Oh, so yung lugar na yan, matindi pag umulan daw diyan, grabe daw ang baha diyan. As in, nasasalanta yung mga tao diyan. Tapos wala pang kalsada diyan, putik yan. Eh maraming mga magsasaka diyan na nakatira na ang kanilang kabuhayan ay mga prutas. So yung mga prutas, bago nila maibaba sa kapatagan, bulok na, durug-durug na. Kasi nga, putik yan eh. Tapos pataas yan, dahil paanan ng bundok yan. Para makapagbenta ka ng prutas, ibababa mo yun doon sa kapatagan para may benta mo. So, ang hirap ng buhay dyan, mga katutubo yung mga nakatira dyan. Kaya nga, puro NPA ang tao dyan noong araw. Kaya nga si pastor, ang dami niyang kalaban ng NPA. Kasi nung nagsisimula pa lang yung simbahan niya, talagang matagal na siyang inaatake ng mga NPA dahil puros NPA yung mga tao dito. Ngayon, mga bossing, noong umunlad ang simbahan ng KOJC, dahil man taga rito nga si pastor, ang ginawa ni pastor, niya yan. Pinasimento niya yan. Pinasimento niya. Dati, ang dito sa sa may Tamayong, ang nila dito, ang eskwelahan nila dito hanggang elementary lang. Ang mga tao dito hanggang elementary lang yung inaabot, mga bossing. Kasi kailangan nilang bumaba ng pagkalayo-layo para na makapag-aral sila ng high school. At putik yun. Ilang kilometro yun na putik, bababain mo para lang makapag-aral ka. So, yung mga tao dito, hanggang elementary na lang inaabot. Pagtaas ng elementary, wala na. O, binigyan sila dito ng buhay ni pastor. Pinagawan niya sila ng kalsada dyan. Bukod sa kalsada, gumawa si pastor dyan ng high school. Ang pangalan nun? Nung high school niya dyan. Basta, pinangalan niya yan din sa kanyang magulang. Oy, maraming salamat ha. Gumagana pa pala yung mga pakulay. Wala na yatang gusto pupunta ng langit dito. Si Lin Miyamoto at si Joby Libao dyan sa Japan. Mabuhay kayo. Salamat. O yan. Pinagawa niya dyan ng eskwelahan, high school. O, gumawa siya ng eskwelahan dyan para yung mga tao hindi na kailangang bumaba. Jojo Hugo, salamat sa'yo. O, yung mga tao dyan, hindi na kailangan bumaba para mag-aral ng high school. So, dating elementary lang inaabot ng tao dyan, nakakapag-aral na sila dyan ng high school. Nagkaroon pa sila ng kalsada. So, yung mga produkto nila, madali na nilang naibababa sa kapatagan para ibenta. Nagkaroon sila ng maayos na nakabuhayan. Ngayon, sobrang binabaha daw dito. Sobrang binabaha rito kasi nga, yung mga lupa na yan, puro farmlands yan, halos wala nang tumutubo dyan ng mga kasi sobrang lutong-luto na yung lupa dyan kasi noon puro saging, lumilipad lang dyan yung mga yung mga tora-tora tapos nagsasaboy lang ng mga fertilizer. So, acidic na yung lupa dito. Wala nang mabubuhay na mga halaman. Pero anong ginawa ni pastor? Ang ginawa ni pastor, merong isang tao dyan na lumapit sa kanya. Tapos, nagbenta ng lupa sa kanya. Kasi mga yung mga katutubo man na nandiyan dyan. Nung nalaman, nung mga tao na yun, na binili yung lupa. So naawa na lang si pastor kasi nga walang makain yung tao, binili niya na yung lupa. Tapos yung mga kapitbahay noon nagsilapitan lahat kay pastor. Tapos bili mo na rin yung lupa namin, kasi wala na eh. Yung lupa, hindi na nabubuhay yung mga tanim eh. So ang ginawa ni pastor, sa awa niya, gumawa siya ng paraan para i-accommodate niya yung mga tao na nagbebenta sa kanya ng mga lupa. So na-acquire niya itong lupa na ito diyan sa paanan ng Mount Apo. Tapos ang ginawa niya, pinaganda niya. Nagtanim siya ng daan-daan libo na mga pine tree, mga halaman, pinaganda niya ng sobra. Hindi na ngayon nagbabaha dyan. Bakit? Gumawa na siya ng sarili niyang climate change dyan. Alam ba ninyo na pag nandito ka sa lugar na ito,
Walang signal man dito. Bundok talaga yan eh. Pag nandiyan dyan ka, ang lamig, para kang wala sa Pilipinas. Oo. Talaga kahit gaano kainit sa baba, pagdating mo rito, laging umuulan. Nakakagulat nga eh. Kasi ang init-init sa Davao City, pag akit namin dito, ang lamig, nagja-jacket kami. Bukod tangi yun. Sabi ko, ibang klase, ang ganda talaga dito. Pinaganda yun ni Pastor. Walang pera ng taong bayan. Walang pera galing sa tax natin. Walang pera galing sa kanino man na politiko. Yung lahat ng nagtanim dito, mga miyembro nila. Blood, sweat, and tears ng mga miyembro nila. Oh, tayo pa kaya may pera tayo ng gobyerno? Mali lang kasi yung priorities, mabobo yung mga nasa gobyerno eh. Pero kung nasa gobyerno, katulad nito mag-isip nung gumawa nito, sana maganda Pilipinas. Imagine mo kung yung pera natin, pinagaganda ng gobyerno yung mga kabundukan natin katulad nito, hindi magbabaha sa kapatagan. Kasi nga, meron kang rainforest na sarili. Kung ganun sana eh. Oh, panoorin ninyo to para makita ninyo kung gaano kaganda tong property na to from Putik. Ganito yung ginawa ni Pastor. Mano-mano yan. Sila mga miyembro nagtanim niyan. Oh, tapos babanatan niyo si Pastor? Rayson Tiberos, ang kapal ng mukha mo, may ganito ka ba? Ikaw, Leila de Lima, may ganito ka? Kayo, Sindena, sa tagal-tagal nyo sa bundok, nagkaroon kayo ng ganito? Nakapagtanim kayo ng ganito? May mga lugar kayo na paganda na ganito? Na dito lang sa lugar na to meron. Sa buong Pilipinas, wala nito. Dito lang may ganitong lugar sa Davao City. Malaparaiso sa ganda at para ka talagang nasa ibang bansa sa ganda ng lugar. Ang sarap ng klima at sobrang nakaka-relax ng paligid. May bonus pa ang overlooking view ng Davao City. Kaya samahan niyo po ako ngayong araw, ating pasyalan ang napakaganda at malaparaisong lugar dito po sa Glory Mountain, sa Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Lin, salamat sa iyo, Lin, ha? O, Kalinan yan. Kalinan. Diyan nagpunta si Bongbong, yung may pinatayong mga pabahay. Kita mo kung paano ang ginawa ni Pastor. Dito sa lupa na halos wala nang tumutubo na halaman. Tingnan mo ginawa niya. Mano-mano yan. Silang lahat ng mga miyembro, wala silang hiningin tulong kahit kanino. Mano-mano nila na ginawa yan. O dahil napaganda nila yung lugar na yan, hindi na ngayon binabaha diyan sa Kalinan. Dahil dito. May pera ng gobyerno? Wala. Ba't kaya? Walang pera ng gobyerno. Tapos yung gobyerno may pera, hindi kaya yung ganito. Diba? Yan yung tatanungin natin. Tanggalin ko lang yung tawag dito, yung background music kasi baka may baka may copyright eh. Ayan tingnan niyo yan, yung kalsada na yan. Lagay ko yung ni Bongbong. Lagay ko yung tugtog na para may background tayo. Kita ninyo kita nyo man-made yan. Yan yung kalsada na yan na sinasabi ko. Yan yung kalsada na yan. Lahat yan, si Pastor ang nagpagawa niyan. Ang layo niyan, mula dyan hanggang dun sa bundok. Nakita nyo yung bundok, ang kapal ng ulap. Diba? Ayan, Yan yung sinira ng mga ng mga pulis nung pinasok ni Torre. Yan yung pinasok nila. Kita mo kung gaano kaganda. Ayan ang Glory Mountain. Sino yung mga tao na yan? Puros member ng KOJC yan. Sila nagme-maintain yan, mga bossing. Kita ninyo. Meron bang ganyan lugar dito sa Meron bang ganyan lugar dito sa atin? Bukod tangi yan. Diyan lang yan sa may Kalinan, Tamayong, Barangay Tamayong. Diyan, Kita nyo yung ganda na yan, mga bossing. Tingnan nyo yung mga size ng yung spacing ng mga pine tree, pantay-pantay. Alam nyo kung bakit? Kasi tao gumawa eh. Man-made yan. Ayan, makikita mo, Femorioka, salamat, Femorioka, dyan sa Japan, mabuhay ka. May overlooking sa sa Davao City. Tingnan mo yung mga halaman, tingnan mo yung mga bulaklak, hindi ba? Meron bang ganyan ang administrasyon ni Bongbong? With all the money of yung taxpayers' money, ayan. Ngayon nagtataka kayo, saan napupunta yung mga fundraising ng KOJC? Yung mga pagtitinda nila ng mga produkto nila, saan napupunta? Diyan. Nakita niyo yan, yung mga naghahalaman na yan, puros mga members yan. Yan ang ministry nila, paghahalaman. Iba-iba sila ng mga ginagawa, mga bossing. Kita mo, yung ganda ng bulaklak na yan, tao ang gumawa niyan, hindi yan kaya ng nature lang. Kaya kita niyo, yung kulay, yung layering, itsura. Meron bang ganyan sa Pilipinas? Ito, nakita niyo yung itsura niya. Kahit sa Baguio, walang ganyan, mga boss.
Sa Tamayong lang meron yan. Sa KOJC lang meron yan. Tapos, kung makapanita kayo sa KOJC, kung makapanita kayo kay pastor na parang inaabuso ni pastor yung mga miyembro niya, ikita nyo kung ano ang ginawa ni pastor para sa mga miyembro niya. Alam nyo ba itong mga property na nakikita nyo, lahat ng yan? Alam nyo ba na bawat miyembro ng KOJC, sila may-ari niyan? Kahit na yung isang miyembro nagwawalis lang, yung nagkita nyo nagbubungkal ng naghahalaman, alam nyo ba na isa siya sa may-ari ng lahat ng mga properties na yan? Oh, yan yung gustong angkinin ng gobyerno. Kaya nila gusto si Pastor Apollo Kibuloy na i-extradite. Kasi sampal eh. Sampal si Pastor sa mga pagmumukha nitong mga hayop na mga nasa gobyerno, mga magnanakaw. Kasi hahanapan sila eh. O, BBM, asan yung pera natin? O bakit si Pastor walang pera ng taong bayan? Bakit may mga ganun siyang property? Bakit meron siyang Kingdom na sobrang laki? Bakit meron siyang Glory Mountain? Bakit meron siyang Prayer Mountain? Bakit tayo? Wala man lang ganun. Bakit si Pastor napapakain niya yung kanyang mga miyembro? Napapag-aral niya yung kanyang mga miyembro? May pera ba ng gobyerno? Tapos kung batikusin nyo siya, akala nyo nagnakaw siya ng pera ng taong bayan. Wala kahit isang kusing ng pera ng taong bayan na ginastos dyan. Pera ng simbahan nila yan. Kaya kung tinatanong nyo, saan napupunta ang simbahan? Ito, nandito. Hindi lang kasi sila mayabang eh. Hindi lang nila pinapakita. Pero mga bossing, ilang ektarya yan na lupain. Marami pa silang hindi nadidevelop. Tapos, yung mga patubig dyan sa barangay na yan, sila din ang gumawa, kaya malinis na yung mga tubig na iniinom ng mga tao diyan galing sa ilog diyan sa bundok. Ganyan ang ginawa ni pastor diyan sa barangay na yan. Kahit hindi naman siya kapitan ng barangay, kahit hindi naman siya opisyal ng barangay, pero nakinabang yung buong barangay nung pinaganda ni pastor ito, hindi na sila binabaha diyan sa lugar na yan. May pera ng taong bayan? Wala. Pwede bang makapasok ang outsider diyan, Boss Dada? Actually, hindi pa nila ito binubuksan. Ano lang to? Para lang ito sa mga members nila. Kaya ang may-ari nito sila eh. Private man ito. So, hindi ito binubuksan sa maraming tao kasi nga, mababalahura eh. Kung ang tao hindi disiplinado, katulad ng mga taga-KOJC, masisira to. Baka magputas-pitas na mga bulaklak dyan. Baka magbandal-bandal, magyosi, magtapon dyan, mahirap. So, kita nyo naman kung gaano kaganda yan. So, sa ngayon, sa kanila yan. Ngayon, kung gusto nyo makapasok dyan, makita yan, ma-experience yan, sasanib kayo sa kanila. Ganun lang naman yun. Pero for now, pinapakita ko lang ito sa inyo para lang para lang maintindihan ninyo na posible pala yung mga ganitong klase kung zero corruption. Kung ang isang leader hindi magnanakaw, kung ang isang leader gusto niya yung ikabubuti ng mga nasasakupan niya, pwede pala ito. Kaya gusto nila si pastor ipatapon sa ibang bansa. Gusto nila ikulong si pastor. Kaya nila sinisiraan si pastor. Kasi ayaw nilang lumabas itong mga ito. Kasi mahahalata yung incompetence, yung pagiging incompetent nila eh. Mahahalata na magnanakaw sila. Mahahalata na wala silang gusto para sa bayang Pilipinas, kundi pang sarili nila. Habang nakikita nila na paunlad ang KOJC, nakikita nila si pastor as threat sa kanila, sa mga pagnanakaw nila. Kasi may hahambing eh, si pastor. Hindi man siya politiko, walang pera ng taong bayan. Ikaw, politiko ka, mayaman ka na, may pera ka ng taong bayan. Presidente ka pa, tapos wala tayong ganito. Hindi ba? Kita nyo yung ganda na yan, mga bossing. In case pastor has been thrown in the US, I think President Trump may plano para ipadala si pastor sa US, just asking and wondering. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero gusto ko lang makita ninyo kung ano ang potensyal ng Pilipinas kung hindi magnanakaw ang mga namumuno. Sobrang dami ng pera natin. Sobrang lawak ng mga lupain natin. Kung aalagaan mo lang ang kalikasan natin, marami sana tayong ganito. Sa dami ng pera ng taong bayan, marami sanang mga ganitong lugar sa atin. Kaya lang, ang problema, puros mga ganid yung mga nasa gobyerno, yung pera ng tao, feeling nila, pera din nila. Ganito ang itsura ng isang lugar na walang korupsyon. Kaya hindi kami nagsisi na nung ikinampanya namin si pastor, maganda ang adhikain ni pastor sa bayang Pilipinas. Napakaganda ng kanyang gustong mangyari sa bayang Pilipinas. Ganito, yung gusto niyang mangyari sa bayang Pilipinas, nakita niyo ang ganda na yan, di ba? Self-sufficient sila dito. Yung mga kinakain, mayroon ditong nakatira at least mga 2,000 tao dito sa sa property na ito. Sila yung nagme-maintain yan.
Sila yung may-ari nitong property na to, sila nagme-maintain. Ngayon, dito, nandiyan lahat, mga kinakain nila, o nandito, dito nila, lahat ng kinakain nila dito, kinukonsume nila dito, tanatanim nila dyan. Maganda ang food security ng KOJC. Kaya nilang mabuhay kahit na, na 3 taon silang hindi magtrabaho. Secured yung kanilang, yung kanilang pagkain. O kaya nga, lagay mo si Pastor sa Department of Agriculture, sigurado ako, yayabong ang Department of Agriculture. Imbis na sana pinapakulong yung si Pastor, sa totoo lang. Ito, sa totoo lang, sa gobyerno, alam ko nanonood kayo. Imbis na tinatarantado niyo si Pastor, why not? Pumunta kayo kay Pastor, tapos hingan niyo siya ng tulong. Pastor, tulungan mo naman kami. Ayusin naman natin yung Department of Agriculture. Pastor, tulungan mo naman kami, ayusin naman natin yung DPWH. Nakita niyo yung mga kalsada nila? Sila lang din ang gumawa niyan. Walang ibang contractor dyan, kundi sila lang din. Sila lang ang gumawa niyan. O Pastor, ang ganda ng mga kalsada rito. Ba't walang landslide dito, Pastor? Ba't sa Baguio landslide ng landslide? Ba't dito bundok din naman, hindi nagla-landslide? O bakit hindi niyo siya kausapin? Pastor, tulungan mo naman kami. Para, ano bang gagawin namin dito para hindi mag-landslide to? Kasi yung bundok mo doon sa Davao, wala man kaming balitang nagla-landslide yun. Dito hindi eh. Pag matino kang tao dito, threat ka. Pag maayos ka dito, maganda ang ginawa mo, pucha, ipakukulong ka nila. Ganun ang style nila. Imbis na sana, puntahan ko si Pastor, kausapin ko, tulungan mo naman ako para anong idea, matutulungan mo ako dito sa mapalago natin ito. Hindi eh. Ang tingin nila sa mga matitinong tao dito sa Pilipinas, kalaban eh. Di ba? Kita mo yung ganda niya. Kita mo yung kalsada. Kita mo yung kalsada, yung gutter. Tingnan mo yung curb. Di ba? May standards yan. Ang gawa ng KOJC. Sila lang yan. Kung kaya nga nila ng sila. Yung pa kaya? Yung gobyerno pa kaya na may sariling pera. Di ba? So marami tayong potensyal. Kailangan lang talaga humanap tayo ng mga leader na katulad ng mga ganitong leader, katulad ng leader ng KOJC. Dapat yung mga leader natin na hinahanap sa gobyerno, kung hindi man siya, at least man lang yung qualities, katulad ng mga qualities na meron siya. At least di ba? Gusto ko lang na ipakita yan sa inyo, mga bossing, para naman meron kayong idea. Kasi sinasabi nyo, wala nang pag-asa Pilipinas. Wala nang pag-asa bayang Pilipinas. Hindi. Meron pa pong pag-asang bayang Pilipinas. Kasi nagawa nga ni Pastor sa kanilang simbahan eh. Ibig sabihin, kayang gawin ng gobyerno natin sa atin. Palalakihin mo lang naman eh. May pera, mantakin mo, taon-taon may pera ka. Magkano pera? 7 trillion. Sa 7 trillion na pera na yan, marami ka nang magagawa. Sabi ko nga sa inyo, yung 7 trillion, ibigay mo kay Pastor, baka buong Pilipinas, pagandahin yan. Baka buong Pilipinas, parang kingdom. Parang Glory Mountain. Baka buong Pilipinas, magkaroon ng napakaraming kingdom, katulad nung ginagawa niyo dyan sa Davao. Sabi nga ni Bendo King official, we are not poor, we are plundered. Yun ang problema natin. Yun ang problema natin, mga bossing. Hindi tayo mahirap, pero mga tao dito, magnanakaw ang mga tao rito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan,
walang halong